Nakukulangan umano ang ilang civil society at cause-oriented groups sa naging aksyon ng kasulukuyang administrasyon para maiangat ang kabuhayan o pamumuhay ng mga ordinaryong Pinoy. Kaya naman po sa darating na State of the Nation address ni PBBM sa Lunes, umaapila po ang iba't ibang sektor na maglatag ng konkretong solusyon ng gobyerno para sa isyu ng kahirapan sa bansa. At sa kabila nito, nanawagan din ang grupo na maging ganap na transparent ang kasulukuyang administrasyon, lalo na't sa paggamit ng pondo mula sa taong bayan. Hearted Molina sa balita. Habang papalapit ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglabas ng nagkakaisang pahayag ang iba't ibang civil society groups at advocacy organizations sa ilalim ng SONA ng Sambayanan 2026. Bagamat ipinagmamalaki ng pamahalaan ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country, giit ng mga grupo, hindi ito ramdam ng milyong-milyong Pilipinong patuloy na nakikipagsapalaran sa mataas na presyo ng mga bilihin, kawalan ng matinong hanap buhay, at iba pang suliranin sa araw-araw na pamumuhay. At ipapangalandakan ng Pilipinas ay upper middle income country na, gumiginhawa ang buhay, bumabagsak ang crime rate, etc. etc. Pero ang kwento, yung daigdig, kung saan nandyan ang milyon-milyong mga Pilipinong naghihirap, yan ang ikikwento ng libo-libong magmamarcha sa SONA ng Sambayanan sa kahabaan ng Commonwealth. Bukod sa kahirapan, itinuro rin ng mga grupo ang mataas na singil sa kuryente na anilay patuloy na pumipiga sa bawat pamilyang Pilipino. Iginiit nila na dapat nang magkaroon ng konkretong reforma sa power industry at mas pagtuunan ito ng Kongreso upang mapababa ang gastusin ng mga consumer. Kailangan nito, ang umaksyon talaga rito is ang ating legislative body, pero busy ang congressmen, senators natin sa ibang paraan nakakaligtaan ho ito. So, yan ho ang sad state ng ating power industry ngayon. Hindi lamang mga isyong pangkabuhayan ang itinulak ng mga nagtipon. Iginiit din nila na kung tunay umanong may pananagutan sa pamahalaan, dapat hindi piling opisyal lamang ang hinihinga ng paglilinaw, kundi ang lahat ng mga nasa kapangyarihan. Para po maging totoo ang pananagutan, dapat kayong lahat buksan na ninyo sa publiko ang inyong bank and tax accounts. Ang inyong mga bank records, buksan na po ninyo. Ang inyong mga statement of assets and liabilities and net worth o SALN, buksan na ninyo. Kasi kung yung kay VP Duterte lang ang bubuksan, alam na natin ang resulta. Yung survey, alam na natin, lalong dadami ang kanyang mga dati ng supporters. Kasunod nito, nanawagan din ang grupo na maging ganap na transparent ang Administrasyong Marcos, lalo na sa paggamit ng mga pondong mula sa bayan. Ang panawagan natin dyan, buksan din po ninyo ang sa inyong SALN, bank accounts at tax records. Magpaliwanag din dapat si President Marcos paano niya ginagastos ang billions of pesos niya na confidential funds. Just this year, 4.5 billion pesos ang confidential funds niya. Sa Hulyo 27, inaasahang magmamarcha ang libo-libong kalahok sa kabaan ng Commonwealth Avenue para sa SONA ng Sambayanan 2026. Layunin ng pagkilos na mailahad ang mga hinaing ng mga sektor tungkol sa kahirapan, mataas na gastusin, pananagutan at mga isyong anilay dapat harapin ng pamahalaan kasabay ng paghahatid ng SONA ng Pangulo. Hearted Molina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.